hello. Mega love shoutout. Mabsat ito, dalawin natin si attorney Enzo Recto, mga kapsat. Nako, ito, Lacson, binasag ang naratibo ni Marcoleta at tinawag na gaslighting ng mga paratang. Bakit nga ba? Pakinggan natin. You want more? I'll give you. Again, sa mga bagong pasok dyan, huwag kalimutang mag-like and subscribe. At mahina yung sounds dito. Saan natin to? Wait lang. Tagal ng harang. Ako, 2 harang pa talaga. Diyos ko po, Rudy. Full volume. Kampe sa katotohanan at kabutihan. Pasok, Attorney Enzo. Umalma si Senator Ping Lacson sa pahayag ni Senator Rodante Marcoleta na may kinalaman sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang nakaambang plunder case laban sa kanya. Mas uunahin po nila yung tao na nagmamalasakit sa inyo para palitawin natin ang katotohanan. Ngunit yung taong nasa likod ng lahat ng kasalanan ito ng pagnanakaw, hanggang ngayon ay wala pa po silang ginagawang pag-uusig. Meron na pong isang demanda kay Martin Romualdez na nakabinbin pa April 2026. Yung isa na inakusahan na dating kalihim ng DPWH ay kanilang kinasangkapan upang siya din ay maging state witness. Sibunuan yun. At siya yata ang gumawa ng paraan para ma-discharge siya sa kanyang naunang asunto. So makikita po ninyo, wala na po tayong kakampi. Ang kasalanan ko lamang po yung paglingkuran kayo kung kasalanan pong matatawag yan. Na humarap sa kanila ng buong tapang. Para sa ganon ay malaman ninyo ang totoo. Malaman ninyo kung sino ang nagkasala sapagkat gusto nating papanagutin lahat ng mga taong ito. Ngunit kapag ako'y kanilang inaresto, hindi na po matutuloy yan. Akala po nila ay maililibing ito sa limot. Ang isa pa pong inaasahan nila ay hindi na po ako makakasali doon sa impeachment proceedings na nakatakda pong magsimula sa susunod na linggo. Sa mga tweet, 2 ibon sa isang putok, mga kababayan. Mary Mon, ano yung mga naging reaksyon ng mga senador sa malawakang pagdaraos nga nitong rally ng Iglesia ni Cristo? Cheryl, unang nagsabi kanina lamang nung nagsagawa ng rounds dito at inspection si Senate President Sherwin Gatchalian, bagaman hindi niya raw alam yung ibang info pa na tungkol dito sa ginagawang EDSA rally sa ibang bahagi pa ng lugar. Ang sinasabi niya, nirerespeto naman daw dapat yung panawagan at nais iparating na mensahe nitong mga nakikilahok sa rally. Pero sana rin daw respetuhin din daw nitong mga rallyista yung batas at yung mga nag-e-enforce nitong batas. Lalong-lalo na pagdating daw sa kaayusan at yung seguridad sa lugar kung saan ginagawa ang kanilang kilos protesta o pagrarally. So talagang maliwanag na planado po ito, mga kababayan, kasi 2 linggo bago nagpahayag ang ating ombudsman, sinabi na rin ni Ping Lacson na tila siyam pa na senador ang makukulong. Parang alam na niya ang mangyayari. Kaya po nang nauna ko nang ipinahayag sa inyo. Alam kong gagawin nila ito. Alam kong aarestuhin nila ako. Alam kong ikukulong nila ako. Ngunit hindi po dahilan yan para tumigil ako sa paglilingkod sa inyo. Yun. Kasi po iisa lang ang paraan ko upang paglingkuran ng taong bayan dahil sa pagtitiwalang ibinigay nyo sa akin. Yun na nga, nagbigay sila ng tiwala sa'yo, no? Sabi mo, lahat ng mga may kuryenteng 2,000 and below, mga at papaba, libre na, anak ng kamote, mahigit 1 taon na. Diyos ko po, Rudy, ano na nangyari? Malit na bagay po ang sakripisyo na aking naharapin. Kung ang katumbas po nito ay maipakita natin ang kahalagahan ninyo bilang mamamayan ng ating bansa. Kahit po sa mahirap na kalagayan natin ito, mga kababayan, pinakikiusap ko sa inyong lahat, huwag po tayong pumayag na basta-basta na lang nila baluktutin ang katwiran. Samantala, ito naman si Senator Ping Lacson, tinatawag niyang gaslighting itong sinasabi ni Senator Marcoleta na kesyo yung pinaghuhugutan kasi ni Senator Marcoleta is yung naturang hypothetical question daw or
or parang peak of inquiry rin ni Senator Ping na baka raw marami pang senador ang may kasong haharapin at pwedeng maaresto, kaya magkakaroon ng limitasyon sa kanilang gagampaning tungkulin bilang senador, pati na rin yung pagiging senator judge. Ang sinasabi ni Senator Ping sa naging poster rin online, it's gaslighting time once more. The mention of 9 senators being possibly incarcerated was a hypothetical statement in the context of determining the base number to compute the constitutional requirement ng 2/3 na boto ng lahat ng mga senador na actively participating o hindi sa impeachment trial. And ito pa yung sinasabi nga ni Senator Ping nung lumipas na buwan na dahil nga may hypothetical lang daw na tanong na baka may ibang mga senador pang pwedeng mawala, baka raw kakailanganin rin yung intervention ng korte patungkol dito. Napasok nga yung usapin, for example, yung case ni Senator Jinggoy Estrada, kung pwede raw ba magkaroon ng paghingi ng leave of court, i-escort daw ang senador para mag-participate sa isasagawang impeachment trial proceedings. Samantala, ongoing naman yung live stream ni Senator Alan Peter Cayetano. Live selling. Sinasabi niya, dapat daw either mag-double down o mag-reflect daw ang taong may katungkulan na posibleng nagbunsod ng negatibong reaksyon mula sa publiko. Yung isang nabanggit ni Senator Cayetano ay yung naging Blue Ribbon Committee hearing na pinangungunahan last time ni Senator Ping Lacson. At ang sinasabi pa, inulit ni Senator Alan na nag-file din daw ang kanilang legal team ng manifestation sa Supreme Court na inuulit nila yung una nilang final na petisyon na pagdesisyonan daw ng Korte Suprema yung ginawang sesyon ng Senado kung saan nabuo yung 12 senators bilang quorum at napwesto bilang Senate President Pro Tempore Senator Sherwin Gatchalian. Ang sabi ni Senator Alan, ito raw yung kahalagahan ng kanilang petisyon sa Supreme Court. Related din daw ito sa kaso nga ni Senator Marcoleta at yung pag-aabang kung sakaling kailan yung magiging pagpapaaresto sa kanya. Ang sabi naman ni SP Gatchalian, they'll cross the bridge when they get there kapag dumating na daw yung point na hihingi ng proteksyon sa Senado, itong Senator Marcoleta. Sheryl. Maikli lang ha, balikan lang din natin yung issue sa impeachment. Nakapag-issue na ang Senado ng pre-trial order. Ano ang sunod na hakbang dito at may epekto raw ba ang nangyayaring rally ngayon sa preparasyon sa impeachment trial? Cheryl, sabi kanina ni SP Gatchalian, ready na raw sila, and itong mga itong dadating pang araw ngayong weekend hanggang sa paparating na Lunes sa pagsimula ng impeachment, kung ano pa raw preparation sa kakailanganin, aasikasuhin daw nila yan in due time. Plus, ito ring daw House Prosecution Panel, plano rin daw na pumunta dito para maglibot din at silipin yung magiging venue ng impeachment trial. So far naman, ang sinasabi rin ni SP Gatchalian, yung sabi rin pala ni impeachment clerk of court, Attorney Ray Bantug, since nailabas na yung pre-trial order kahapon, may 3 araw ang House Prosecution pati ang defense team ni VP Sara na reviewin yung pre-trial order at mag-file ng kanilang komento hanggang Thursday. Ito yung magsisilbi, ito na kasing blueprint ng gagawing trial. And so far, ang naaprubahan doon sa pre-trial order, 92 trial days ito para sa buong proceeding. Yung prosecution may 62 trial days habang ang defense naman may 30 trial days. Pero so far ang schedule mula Lunes hanggang July 27, Mondays, Tuesdays, Wednesdays, 2 p.m. hanggang magsawa. Yun ang schedule ng impeachment trial. Pero pagkatapos ng July 27, ang mga impeachment trial gagawin na to 3 p.m. kada Tuesday, Wednesday at Thursday hanggang magsawa din itong senator judges o yung iba pang nandito tuwing impeachment trial proper. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog. So yun na, mabsat. Nako pa, Marcoleta. Ha? Basag na naman. Diyos ko po. Wala na talaga to si Marcoleta. Yung live niya yun, na naman siya, nag-produce na naman ng video message itong si Marcoleta. Diyos ko po, Rudy. So, ayan. Okay, makon tayo, mabsat, no? Pan muna tayo. Next topic tayo. Puntahan natin si Attorney Claire. I think naka-live na siya. Sana naka-live na. Wait lang.